Halimaw maglaro ang player na ito ng Atlanta Hawks. Pero bago yan, isa naman sa mga two-way player ng Los Angeles Lakers na si Quincy Olivari. Ay grabe naman ang biyaya na natatanggap sa kanyang NBA career. Bagamat hindi pa nga ito nabibigyan ng pagkakataon na maglaro sa actual game sa NBA. Nasa ngayon ay naglalaro nga ito sa South Bay Lakers, ang G League team ng Lakers. Ay meron namang lumabas na report mula kay Shams Charania ng ESPN. Na inaayos na nga daw ang show endorsement deal nito sa Curry brand na Under Armour. Alam naman natin na itong si Stephen Curry ang idol nitong si Quincy Olivari simula nang ito ay 6th grade pa lang. Na kung matatandaan nga sa naging last game ng Lakers sa preseason laban sa Golden State Warriors. Na kung saan matapos ang magandang performance ni Quincy Olivari dito, ay naging emotional ito na ibinahagi ang kanyang nararamdaman sa post-game interview sa saya nang makita niya ang kanyang idol na si Stephen Curry. Si Quincy Olivari nga pala mga idol ay ang isa sa tatlong two-way player ng Los Angeles Lakers bukod kana Christian Coloco at Armel Traore. Yung dating isang bata lang na nangangarap na maging NBA player, ay ngayon ay hindi na nga ito makapaniwala sa mga natatanggap niyang biyaya. Lalo at pangalawa lang ito bukod kay De'Aaron Fox na nagkaroon ng shoe deal under sa Curry brand na Under Armour. Kaya kung nagawa sana ng iba na pagkatiwalaan si Quincy Olivari ay ganun din sana itong Los Angeles Lakers. Lalo at ngayon sa South Bay Lakers sa G League ay grabe ang performance ni Quincy Olivari. Na kung saan sa kanyang 6 games appearance dito ay nag-average ito ng 21 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Na may shooting naman na 41% beyond the arc. Pero kayo mga idol, dapat na bang gamitin ni JJ Redick itong si Quincy Olivari lalo at kulang sila sa bench scoring? Samantalang sa pagkatalo naman ng Los Angeles Lakers kahapon laban sa Atlanta Hawks, na kung saan ay umabot pa ang nasabing laro ng dalawang kupunan sa overtime, ay deserve naman talaga ng Atlanta Hawks ang pagkapanalo nila kahapon. Dahil masyadong naging pabaya ang mga players ng Los Angeles Lakers, na isa nga sa mga player ng Atlanta Hawks ang grabe ang depensa at opensa na ipinakita sa kanilang naging laban na dapat gayahin ito ng mga players ng Lakers. Ito ay walang iba kundi si Dyson Daniels, isang shooting guard. Nakahapon nga ay nakagawa ito laban sa Lakers ng 11 points, 4 rebounds, 5 assists at 4 steals. Kundi hindi dahil sa player na ito ng Atlanta Hawks ay panigurado na natalo na sila kahapon laban sa Los Angeles Lakers. Kaya tingnan natin mga idol ang kanyang naging contribution sa pagkapanalo ng Atlanta Hawks laban sa Lakers kahapon. Simulan na nga natin dito sa under 2 minutes sa 4th quarter. Na kung saan ay lamang ang Lakers ng 4 kaya crucial ito para sa Atlanta. Dito nga ay pagkahawak ni Trae Young ng bola ay umatake nga ito sa basket. At nang sinalubong ito ni Anthony Davis ay ang ganda naman ang kanyang naging kick-out pass para kay Dyson Daniels sa corner. Kaya naman ay catch and shoot na nga yan para kay Dyson Daniels. Kaso sa next possession habang ini-inbound ni Anthony Davis ang bola, ay pinatalbog nga lang nito ang bola sa sahig na hindi naman ito kaagad kinuha ni Gabe Vincent. Kaya naman ay tinakbo na ni Dyson Daniels ang bola habang si Anthony Davis ay iniharang naman ang kanyang balikat dahilan para bumagsak si Dyson Daniels. Sa kasamaang palad ay natawagan si Anthony Davis ng offensive foul. Kaya grabe talaga ang player na si Dyson Daniels. Dahil matapos na ay agad naman itong nakascore sa kabilang banda gamit ang isang floater. Kaya ang kaninang 4-point lead ng Lakers ay napalitan na nga ito ng 1-point lead para sa Atlanta Hawks sa score na 116-115. Dito naman mga idol sa play na ito ay nakakalamang na nga ang Lakers ng 1-point lead. Susubukan pa nga sana ni LeBron na dagdagan pa ito gamit ang isang 3-pointer. Pero hindi nga pumasok ang tira ni LeBron dahil na rin kay Dyson Daniels. Sa play naman na ito mga idol under 40 seconds remaining left, ay inatake na nga ni Trae Young ang basket kaso ay sumablay ito. Kaya naman ay nagkatapikan sila LeBron at Okongwu ng bola hanggang sa makuha ni Dyson Daniels ang bola. Kaya dahil dito ay nagawa pa tuloy nitong mahanap ang open na si DeAndre Hunter sa top of the key para sa isang 3-point shot, na nagdala sa Atlanta Hawks para lamang sa Lakers ng 2-point lead. Kaso ay nagawa pa nga ni LeBron na may tabla ang score sa 119. Kaya umabot sa overtime ang nasabing laro ng dalawang kupunan. Sa overtime nga mga idol habang lamang ng isa ang Los Angeles Lakers, na habang binababa nga ni Anthony Davis ang bola, ay ibinigay naman nito ang bola kay LeBron kaso ay agad itong sinunggaban ni Dyson Daniels hanggang sa ito ay mag coast to coast papuntang basket. At nang idadunk na nga nito ang bola ay nagawa naman ni LeBron na mablock ang dunk attempt nito. At sa ginawa naman na review ng mga official ay napag-alaman na last touch si Dyson Daniels. Kaya napunta sa Lakers ang ball possession. Kaso ang naging problema habang ini-inbound ni LeBron James ang bola, ay pagka-receive nga ni Anthony Davis sa bola ay agad itong pinalibutan ng tatlong Hawks players. Kaya naman ay tinawagan ito ng referee ng jump ball.
Si Dyson Daniels at Anthony Davis nga ang maglalaban sa nasabing jump ball. Inaasahan na nga ng karamihan na si Anthony Davis ang mananalo sa jump ball. Pero nang tapikin niya ang bola sa side ni LeBron ay agad naman itong hinabol ni DeAndre Hunter. Dahilan para tapikin ito ni LeBron na nagresulta para ma-outside ang bola. Kaya naman nakuha ng Atlanta Hawks ang ball possession at pagkakataon na makalamang sa Los Angeles. At sa inaasahan nga ay dito na nga naganap ang kinakatakutan ng mga Lakers fans. Dahil nagawa ni Trae Young na may pasok ang kanyang 3-point shot para lumamang ang Atlanta Hawks ng 2-point lead. Meron pa naman sanang 7 seconds na natitira sa oras kaso ay hindi na nagawa ni LeBron na may pasok ang kanyang game-winning 3-point shot. Kaya sa huli ay nakuha ng Atlanta Hawks ang panalo. Ipinapakita nga lang dito mga idol na itong Atlanta Hawks ay lumalaban sa bawat possessions. Masisipag at hindi rin sila pabaya kahit sa maliliit na bagay sa loob ng court. Hindi katulad sa Los Angeles Lakers na masyadong malanya ang kanilang performance at kulang sila sa energy at pagkauhaw sa panalo. Kaya sayang lang ang magandang performance na ipinapakita ni LeBron James. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?